Leslie Ordinario, di ba? Kinlip ko na agad yun. Anyway, ready na ba kayong samahan ulit ako sa another epic food adventure? For this episode, lilibutin natin ang shoe capital of the Philippines, walang iba, kundi ang Marikina. Sikat ang Marikina dahil sa shoe industry, pero unti-unti na rin itong nakikilala bilang isang malaking food hub dito sa Metro Manila. Kaya tara, let's explore Marikina at tikman ang ilan sa mga pinakasikat na pagkaing ipinagmamalaki ng mga Marikenyo. Habang naglilibot sa magandang lungsod na ito, napadpad kami sa sentrong pangkultura ng Marikina o mas kilala bilang Kapitan Moy Museum. Ito ay ang ancestral house ni Don Laureano Guevara na nagsilbing unang pabrika ng sapatos sa Marikina noong 1887. Si Don Laureano Guevara o mas kilala bilang Kapitan Moy ang nanguna sa industriya ng paggawa ng sapatos sa Marikina. Nagsimula lang ito noong minsan niyang sinubukang ayusin ang kanyang sapatos at aralin kung paano ito ginawa. At kalaunan nga ay naghudyat ito sa pag-usbong ng sapatosan sa lungsod. At syempre, hindi pwedeng hindi tayo pupunta sa mga pabrika ng sapatos kung saan nilikha ang mga obra maestra na ito. At syempre, hindi kompleto yung tour natin dito sa Marikina kung hindi natin makikita kung paano ginagawa yung mga sapatos. Dahil ito nga ang shoe capital of the Philippines. Check it out! Ito, dito ginawa to. Mga tsinelas, may sapatos, may belt. You know, belt. Tapos andun sa loob talagang makikita niyo, ginagawa yung mga sapatos. Wow! Pwede. Wala, pero sabi, do not enter. Paano? Charing. Pinayagan naman tayo, sis. Hello po. Yan, ito yung panghulma, oh. Amazing! Ito yung actual kung paano sila gumagawa ng sapatos. Pag nanggulo ka dito, pupukpukin ka ng sapatos. Kung wala pa siyang ilalim, yung ano pala, ganun pala. Ano yun? Di ko alam tawag. Ayun, wala pang swela. Alam niyo ba na bukod sa pagiging shoe capital ng Pilipinas, ay marami pang pwedeng i-explore sa syudad na ito? Dahil mayaman ang Marikina sa various delicacies at well-preserved heritage zones. Marikina City is also one of the cleanest and greenest cities in the Philippines. Kaya perfect din dito ang mag-stroll for a breath of fresh air. Favorite spot din ito for recreational activities. Kaya naman, fit ang lugar na ito para sa mga history geeks, adventurers, and of course, sa mga kagaya nating food lovers. Pero dahil nga pagkain ang number 1 na pinunta natin dito, tara, mag-agahan muna tayo. Kilala niyo ba kung sino si Lola Helen? Basta't taga Marikina ka, siguradong kilala mo siya. Dahil institusyon na daw kung ituring dito ang kanyang sikat na pansiteria. Kaya ano pang inihintay natin? Subukan na natin ang famous pansit nila. Ayan, so nandito naman tayo ngayon sa Lola Helen's Pansiteria. Dito pa rin sa Marikina para tikman yung kanilang pansit con lechon. Ay. At saka meron pa silang inihanda sa atin na Mickey soup. So, umami siya. Tapos ito yung curious ako. Gising-gising. Pero kulay red. Tapos mukha siyang afritada. Kasi yung alam kong gising-gising yung ano, yung ginataan na may sili, tapos may string beans. Tikman natin. Muna, yung pansit. Uy! Nakita nyo yung lechong kawali. Kuha tayo na. Siksik siya, ha? Hindi siya tinipid. Hindi siya yung dry na pansit. Mas wet siya. Ayan, tingnan muna natin. Siyempre, lalagyan natin ang kalabasi. Kanti lang.
Ooh, first bite. Ay. Ay. Alaglag. Ulit. Huwag ka malalaglag. Game. Uy. Kanya ka. Ang harap. Wow. Malasa siya. Savory, salty, tapos hindi siya dry sa bibig kasi may ibang pancit na pag kinain mo parang dry. Ito medyo wet, mas mararamdaman mo yung pinagmixa ng pancit. Diba kasi pag nagluluto ka ng pancit, yung may toyo and all that, dito ramdam na ramdam. Talagang nanuot dun sa noodles. Yung everything. Yung everything. At saka masarap din yung yung lechon kawali. Hindi siya maalat. Perfect siya. Kasi may iba na yung toppings masyadong maalat, so parang na-overpower yung mismong lasa ng pansit. Ito sakto, nagbalance yung lasa ng lahat ng regalo. Woo! At syempre, mas masarap pag may kalamis. Wow! Ito yung pansit na gusto ko, yung hindi dry. Huh? Isa pa ako ng maliit lang. At yung kawali. Hindi rin matigas yung lechong kawali. Malambot. Although hindi na crunchy yung balat niya, masarap pa rin naman. Hindi naman siya gano'n kahirap nguyain. Hindi ako mahilig sa pansit eh. Pero ito masarap to. Sorry. Next. So itong gising-gising na to, tinanong namin kanina dun sa server, ito na talaga yung parang kinagis na nila na luto ng gising-gising. Bukod sa kulay red siya, siyang apritada talaga. Ayan o. Yung recado na ginamit nila dito sa pancit, same dito kasi kita ko may sayote, may cabbage. Social cabbage. Repolyo. Ayaw mo? May carrots. Tapos, yung kung ano yung nandito. Parang ito din yung nandito. Ito nga lang ay chicken. Yung pagkakakita ko, chicken siya. Matikman natin siya. Kakaibang gising-gising yung titikman natin ngayon. At saka yung gising-gising na alam ko, maanghang. So, let's try. Ayan. Konting manok. Right off the bat, lasang-lasa ko yung ketchup. Parang siyang afritada talaga. Na mas lasa mo yung ketchup, banana ketchup, yung ginamit nila dito. Kasi matamis, may konting asim, pero yun yung nangingibabaw dun sa lasa ng gising-gising lang. Medyo maanghang, pero hindi siya yung talagang gising-gising na alam natin nang nakararami. Okay, next. So, try naman natin yung Mickey soup. Yung Mickey soup nila parang lomi, pero hindi siya malapot. So, lomi na mami. Charot. Ito. Noodles. Kahit mainit, noodles. Sabaw. Ganito tayo eh. May gulay. Sige, try natin. Yan, ganun pa rin. May mga celery, may carrots, may repolyo, and may chicken. Tikman natin yung soup. Lasa siyang chicken mami. Yun siya. Perfect to pag ganito, yung mga alauna ng hapon. Mga alauna na hapon, tirik na tirik yung araw. Sarap humigop ng mainit na sabaw. Dito lang yan. Only in the Philippines.
Hindi naman siya ganun kaalat. Sakto lang, as in lasa lang siya talagang yung normal na chicken mami. Ayun siya. Yung pinaka-favorite ko dito, syempre, dun tayo sa pansit. Kasi ito naman talaga yung highlight ng restaurant na ito na kinainan natin ngayon. Bukod sa masarap siya, malasa, at saka hindi siya dry na pansit, kind of pansit. Even without the lechon kawali, masarap na siya on its own. Yun yung gusto ko sa kanya. Tapos, masarap siyang uyain, very chewy, sakto lang yung pagkakaluto ng noodles. Tapos, hindi rin tinipid sa ricado, siksik siya. And masarap yung yung lechon kawali na hindi maalat. Talagang lang siya, yung pangdagdag ba texture at pandagdag din ng flavor na hindi masyadong nasasapawan yung lasa at saka sarap ng pansit. Kaning. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating kainan dahil authentic pares at OG Canto Fried Chicken naman ang ating titikman sa pagbabalik ng It's Fun! Wow! Laki! O, kain na tayo. Kain na tayo! Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan entero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa Saad Ngayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Dito sa Pinas, pag-usapang food trip, isa ito sa unang pumapasok sa isip ng mga Pinoy. It's Fun goes to Maginhawa Street, kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario para sa another epic food adventure sa The Ultimate Foodie's Paradise. It's Fun. Pag natikman mo to, hindi ka nahahanap ng iba. Dito ka nalang babalik man. Dito lang sa PTV. Balita namin ay may sikat na pares din dito sa Marikina na 24 hours open at hindi daw nawawala ng kumakain. Alamin natin ang sekreto kung bakit dinarayo ang Pares House na ito. So we heard na itong parasan na to dito sa Marikina, 24 hours open, tapos never nawalan ng task. Kita nyo naman, kahit katirikan ng araw, maraming kumakain. So, try na natin. Siyempre yung kanilang bestseller na beef pat. Tikman ko muna yung sabaw dahil milig ako sa sabaw. Na-miss din yung sabaw nila. Ito yung talagang pares na original na pares kasi matamis. Okay. So, tikman na natin siya siyempre with rice. Tapos lagyan natin ng chili, oil, at gusto ko lagyan ng kalamansi. Ayan. First bite. Lambot. Sarap siya. Sarap. Akala ko
ko mako-overwhelmed ako sa tamis ng pares. Kasi honestly, hindi talaga ako mahilig sa matamis na pares. But this one, hindi siya yung parang, ano po yun na parang puro tamis na lang yung malala sa akin. Hindi din ganun ka-strong yung star anise flavor niya. So, in fairness, pasok siya sa bet ko. Take another bite. Masarap siya, in fairness. At saka malambot yung beef. Alam mong matagal pinakulo. Ito parang may mga gatel na yung nakuha ko, so medyo mas matigas siguro na konti. Ang angang kaya ako ng pag-anong. Pag marami na po kayo nakain. What? Naubos niyo na po yung pares. Masarap kasi. Tapos may sisik pa siya. Gutom na gutom po kayo. First meal niyo po ito. So, pero taga dito po kayo sa Marikina? Yeah, opo. Tapos, palagi po talaga kayong kumakain? Opo. Kasi bata pa lang po, may ganilo na po. So, dito na po talaga mo kumain. So, pati yung family mo dito na rin talaga nakalakayang kumain. Ano yung pinaka reason bakit binabalik-balikan niyo po ito? Masarap kasi yung pares niya. Hindi siya katulad ng pares ng iba na parang ganun ganda yung luto. Dito kasi masarap talaga. Oo nga, alam mo talagang hindi ako masyadong mahilig sa matamis na pares. Pero ito, parang okay siya sa akin kasi medyo parang asado siopaw. Parang ganun, no? Parang mas okay siya sa akin kaysa sa sobrang strong na flavor ng star anise. Hindi rin sa ganun ka-strong. Magkakasundo kami ni Cook. Para kami ng taste. O, kain na tayo. Kain na tayo. Naging date. Next on our list, Kanda-style fried chicken. Chicken! Ang laki! Next target natin ang sikat at pinipilahang R. Aton fried chicken na makikita dito sa V. Santos Street, Marikina. Lagpas sa 200 pirasong manok ang niluluto nila araw-araw. Grabe, di ba? Bigger than my face. Siguradong curious na kayo kung bakit dinarayo ng mga tao ang lugar na to. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara tikman natin ang famous chicken nila. Ito na yung giant chicken. Titikman na natin. Siyempre, ito yung... Oh. Kita nyo naman. Crispy. Crispy balot. Tikman na natin. Tikman muna natin without the sauce. Ang harap. Ang harap. Ang harap. Ganito yung mga type ng chicken na binibili. Yung lasa niya, ito yung type ng chicken na binibili ko nung binabangan ko nung elementary. Sarap! Malasa siya. Sakto lang yung alat para sa akin. Tapos crispy yung balat. Manipis lang yung coating niya. Kaya hindi siya ganun. Alam mo yung may mga chicken na parang sobrang thick. Na parang puro flour na. Puro coating na. Ito hindi. Manipis lang. Kaya crispy. Juicy! Lagyan natin ng gravy muna. Sarap. Yung gravy nila medyo malabnaw. Ay, matamis. Ay, sarap. Ala, ang sarap. Pero feeling ko mas bagay ito sa soup. Ayan. Tikman natin pagkasama yung supa. Ako, ang sarap. Yung style ng pagluluto nila, ganito yung sa yung sa mga Korean fried chicken. Yung isang buong manok siya, tapos parang binutterfly lang. Para walang masasayang na part. Ganon. Masarap yung suka. Sarap ng suka kasi timplado siya. Sarap sa kanin. Simple lang.
Simple lang din naman yung place nila. Very masa. No wonder palagi siyang ino-orderan, palagi siyang dinadayo. Kasi mura, masarap. Pagsasamahin ko yung gravy tsaka suka. Dami na ding food vloggers na nagpunta dito na nag-review. Siyempre, di tayo papakabog. Dapat tayo din makakatikim. Perfecto kapag yung kunyari nagmamadali ka na tapos madadaanan mo siya tapos wala kayong pangkulam. Yan! Nagbebenta rin sila ng mga may half, tapos yung legs lang, yung parang typical na pag nagbebenta ng chicken sa kalye. Ganun lang din. Very juicy. Crispy yung balat. Sarap. Wala na. Bone drop. It's the one and only Digo Double G. Handa na ba kayo para sa ating next food stop? Tutok lang dahil pasalubong naman ang ating pupuntahan and may na-meet din tayo na malaki drama ang cameo. Abangan yan sa pagbabalik ng It's Fun. Wow, close up. Close tayo. Mga serbisyo ng pamahalaan ipararating sa mamamayan. Diretsahan ang usapan mula mismo sa kinauukulan. Samahan niyo po kami sa pagbibigay linaw sa mga mahalagang isyong pambayan kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, sama-sama tayong haharap sa isang bagong Pilipinas ngayon. Tara na at kilalanin kung sino-sino ang mga flop or flop sa Unity League Mobile Legends National Tournament. Tutok na dito sa PTV. Habang naglalakad-lakad sa palengke para maghanap ng pasalubong, ay, ang ganda ng heels, ang taas. Mga ganito yung kailangan. Boosh! Hindi ako na-inform na may ibang sorpresa pa pala ang Marikina. Tinan nyo, dito pala yung mga K-pop na hinahanap natin. Jungkook! Si Rosie! Alo, si Song Ye Kyo! Masasayaw yan. Ay, nasayaw daw to pag gabi. Alo, ang galing. Pwede po pumunta dito pag nagsasayaw sila sa gabi. Alo, crush to ni Mama. Ma, kita ko na siya in person. Next on our list ay ang paboritong kakanin ng mga Pinoy, ang puto. So, titikman naman natin ang putong pulo na sinasabi nilang one of the best puto that you can find in Marikina. Ayan. So, ito, meron silang 4 na klase ng puto. Ay, well, 3 lang kasi ito kutsinta. Tapos ito, ube. Ito daw yung original na puto. Ito yung puto na alam natin, yung kulay white. Tikman natin kung ano yung difference ng 3 sa flavors. At syempre, tingnan na din natin yung kutsinta nila. Yarm! Buksan natin. Yan! Tikman muna natin yung, ito, yung nakasanayan ko na puto, yung kulay white. Kabut! Parang unan. Sarap! Wow, close up. Close tayo. Ooh, ube puto. Subtle lang yung ube flavor, pero alam mo ube siya. Well, malamang kitang-kita mo naman na purple. Sarap. Ang sarap talaga ng combination ng ube plus cheese. Tapos puto. Tapos ang okay sa kanya kasi bite size siya. Ngayon, tikman ko yung original puto.
Medyo kamukha din siya ng kutsinta. Yung kulay na parang kutsinta rin. Mas gusto ko siya kaysa dun sa puti na puto. Hindi siya matamis eh. Pero, mas sweet siya compared dito sa white na puto. Tapos ganun din yung texture, malambot, very chewy, masarap nguyain. Yung kutsinta naman, nainggit ka. Pag ka mainggit, punta ka sa Marikina, bili ka din. Gusto mo? Kutsinta tayo. Masarap to lalo kapag may yema. Alam mo yung mga tinitinda ng manong. Ay, sarap. Perfecto pang pasalubong. Lalo na pag galing ka Marikina, huwag mong kakalimutan bumili ng puto at kutsinta. Mainggit. It's a wrap! And that concludes our Marikina Food Crawl. With this episode, napatunayan natin na bukod sa sining at industriya ng paggawa ng sapatos, ay marami pang mga sikat na kainan na nag-aabang na matikman. Tayo na kayo dito sa Marikina. Ano kayang susunod na lugar ang pwede nating puntahan at mga pagkain na pwede natin tikman? Abangan yan dito lang sa It's Fun! Yay! Yay! Yay!